And of course, another blessing of being with the righteous is receiving light and salt, receiving life and flavor in life. Dahil siya'y pinagpala, alam niyo po yung osmosis, the movement of liquid from a place of higher concentration to a place of lower concentration. Lagi nang gaganon, kaya yung napkin, ilagay mo sa basa, nababasa yung napkin. Kasi low concentration ang wetness doon, lilipat sa kanya. Pero ganun din ang kabutihan, lumilipat din yan. Pag lagi kang kasama ng matuwid, lumilipat din sa iyo ang kabutihan niya. Pero pag lagi kang kasama ng mga liko at masasama, lumilipat din sa iyo ang kasamaan niya. Pati mga punto, pati accent, lumilipat lahat yan. Kaya kailangan maingat tayo kung kanino nakikisalamuha. Nakita natin, sinabi nga ng Panginoon sa Matthew 5:13-14 that His people are the light and salt of the earth. So kung ang laging kasama mo, light, di may light. Nakikita mo yung dapat mong iwasan, hindi ka nahuhulog, hindi ka natatapilok. Pero kung kasama mo, darkness, pagdapa niya, kasama ka. Pagkakasama mo yung salt, alam niyo po ang gamit ng salt, pag may nabubulok, nilalagyan ng salt, so natitigil ang pagkabulok. O kaya walang lasa, nilalagyan ng salt, nagkakalasa. So kung ang buhay mo, halos mabulok-bulok ka na, ang kasama mo, salt of the earth, anak ng Diyos, matuwid na tao, nahahawahan ka ng kanyang kabutihan, nasasabihan ka ng mga magagandang salita, mamaya tumitigil lang yung pagkabulok. At kung walang kalasa-lasa ang buhay mo, walang kakwenta-kwenta, ang kasalamuha mo, mga anak ng Diyos, mga matutuwid, pinagpapala ng Diyos, through them, ikaw din nabe-bless, nagkakaroon ka rin ng gana sa buhay, nagkakaroon ka ng tapang, nagkakaroon ka ng lakas ng loob. It is good to be surrounded by godly people.